Sunod, mga kababayan, anong sabi ni PBBM kanina? Dahil sa sobra niyang galit, at gigil dito sa kultura ng ating bansa na kapag ka kurakot ka, magnanakaw ka, absuelto ka kung may koneksyon ka. Ilan ang mga politiko na nililitis at napatunayan na may kasalanan pero hindi nakukulong, sabi ni PBBM kanina. Kaya dahil dyan, tignan ninyo. Mismong ang pinsan niya, anong sabi ni PBBM? Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang malapit, at walang kumpadre kumare. Lahat kung may kasalanan ka, managot ka, harapin mo. Katulad na lang dito sa pinsan niyang si Martin Romualdez. Ito po, mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan, na unti-unti na. Kung naalala ninyo nung lumabas itong si Gutesa, nahihirapan. Kung naalala ninyo, nang lumabas itong si Gutesa, nahihirapan si Romualdez paano lumusot. Nahihirapan talaga siya. Pero ngayon mga kababayan, hawak ni Ping Lacson ang dalawang testigo na may koneksyon, si Romualdez at mga Diskaya. Alam nyo na. Ito po, mga kababayan, naku po, mahirap ito. Mga kababayan, medyo mabigat-bigat ito. Ito yung mahirap na hindi natin alam kung anong gagawin ni Romualdez dito. Asahan na ang mga pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee Sa Lunes to, ha? pagpapatuloy ng investigasyon nito sa flood control scandal sa Lunes. Alamin natin ang mga nakalinya sa Agenda Weekend Report ni Hannity. May tetestigo raw tungkol sa di umano'y kaugnayan ni Curly Diskaya kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasa 2 resource person daw ang magpapatotoo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Patay. 2 testigo ang magpapatotoo. Nako po, mga kababayan, sino kaya ang testigong ito? Tandaan ninyo mga kababayan, si Lacson, yan ang pinakamagaling na investigador sa lahat ng senador. Yan ang pinakamagaling na investigador talaga. 2 testigo. 'Di ba? Ang magtestigo laban kay Romualdez, 'di ba? Mamirian Susuki, hello po. 2 testigo na may koneksyon si Romualdez at mga Diskaya. Eto na. Eto na, mga kababayan. Mali lang kasi yung si Gutesa eh. Dapat kasi kay Gutesa gumawa ng affidavit yun eh. Pinanotaryo ng ayos eh. Kaya gigil na gigil si Marcoleta eh. Kasi bakit? Alam nyo ba, sa totoo lang mga kababayan, kung si Marcoleta lumusot doon sa paghawak niya kay Gutesa, babango ang pangalan niya, lalakas ang kapangyarihan ni Marcoleta. Totoo yan mga kababayan. Bakit? Halos buong Pilipinas ang inaabangan si Romualdez kung kailan makulong, kailan masabit. Kasi marami po talagang galit dyan, lalong-lalo na si Sara Duterte kay Romualdez. Pero mga kababayan, palpak kasi itong si Marcoleta. Ngayon mga kababayan, do you think kung hindi makalusot si Romualdez dito sa 2 testigo na hawak ni Ping Lacson, do you think si Ping Lacson hindi lalakas ang boses nito, hindi lalakas ang pangalan nito? Putang ina, baka tatakbo pa itong Vice President, manalo ito. Mga kababayan, baka tatakbo pa itong Vice President or President, manalo pa itong si Ping. 'Di ba? Naku po. 'Di ba? Mga kababayan, paki-comment nga mga kababayan kung may boses tayo. Kung hindi ba tayo nakamute. Diba? Ma'am Emma, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Diba? Kita nyo mga kababayan, continue natin. Continue natin. Itong kay, itong kay Romualdez. Saan na ba yun? Nako po, mga kababayan, kakaiba ito. Saan na ba yun? Nawala tuloy. Ito.
Asahan na ang mga pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon nito sa flood control scandal sa Lunes. Alamin natin ang mga nakalinya sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Ma'am Eileen, hello po. Ma'am Elsa. May tetestigo raw tungkol sa di umano'y kaugnayan ni Curly Liscaya kay dating Speaker Martin Romualdez. Patay. Nasa 2 resource person daw ang magpapatotoo sa Ma'am Dali Senate Blue Babes, Ribbon sino po? Committee hearing sa Lunes tungkol sa pagbili ni Romualdez ng isang house and lot sa South Forbes noong 2023 kung Patay. saan si Liscaya raw ang nagsilbing pangpronta nito. Hala. Nakakuha si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ng kopya ng deed of absolute sale at mga tseke Hala. ayon sa isang panayam sa kanya. Naku. Bagamat hindi pinangalanan si Discaya bilang buyer sa bentahan, ito naman daw ay isang korporasyong ang pangunahing stockholder ay may kaugnayan umano kay Romualdez. Nako. Samantala, ang pagkakaroon ng wishlist sa budget, wala raw pinagkaiba sa pagnanakaw ayon kay Lacson. Anya, mahalagang suliin ng komite ang tinaguriang Cabral Files na tatalakayin na rin umano nila sa pagdinig sa Lunes. Sa dokumentong iyon nakalagay ang wishlist o allocables ng mga mambabatas pagdating pa Ayan lang na, sa mga kababayan, dito na. Dito na, mga kababayan. Dito na hindi makatulog si Romualdez dito. Actually, ito mga kababayan. Ganito yan. Pagdating sa korupsyon, walang DDS, walang loyalista, walang kakamping dito. Halos lahat tayo galit dyan. Pero pagdating sa mga pinili nating leader, kanya-kanya tayong pinili. Merong Lenny, merong Sara, merong Marcos. Diyan tayo hindi magkakapantay, hindi magkapareho. Pero pagdating sa korupsyon, putang ina, kahit kapatid ka pa ni Marcos, wala akong pake. Kahit pa sinuportahan ko si Marcos, kung nagnakaw ka, pinaghirapan namin taong bayan yan, DDS, kakamping at loyalista. Kahit pa kapatid ka ni Marcos, wala akong pake. Makulong kang putang ina ka. Diba? Kaya mga kababayan, pagdating sa korupsyon, wala akong pake kahit si Aimee man yan, o kahit si Sandro man yan, kahit si Romualdez man yan. Kung sabit ka sa korupsyon, managot kang putang ina ka. Diba? Kasi bakit? Ang pagsuporta sa politiko, mga kababayan, lagyan mo ng label, lagyan mo ng limitasyon. Huwag mong itulad sa iba na kung suwala na sa power, ginagawang santo. Iniiyakan pa, ginawang karton. Diba? Hindi kami ganun. Hindi kami tanga. Kasi ang usapin dito, pag sinabing korupsyon, pundo ng bayan yan. Pundo ng bawat Pilipino yan. Sahod nila, tinakaw nila, galing sa pagod natin. Diba? Kung DDS ka man, kakamping ka man o loyalista ka man, pagdating sa usaping korupsyon, walang kaaway dyan. Lahat tayo nagkakaisa. Bakit? Pera natin yan. Ginagago nila tayo. Diba? Pagdating sa pagsuporta, kanya-kanya tayo. Pero pagdating sa atin, hindi na po pwede yun. Hindi na po pwede yung ganun na porket DDS ka, ay aawayin ka ni loyalista. Hindi pwedeng ganun. Bakit? Pera natin lahat yan. Kahit pa loyalista ka, kakamping ka, o DDS ka, tax natin yan. Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, ito ang inaabangan ng lahat. Kung lumusot si Romualdez kay Gutesa, ewan ko lang kung makakalusot pa siya dito kay Lacson. Mga kababayan, ito ang aabangan natin. At kung mapatunayan at mapa-authenticate ng DPWH itong Cabral Files na hawak ni Boying Rimulya ngayon, sabi nga ni Boying, may nag-interview nga kay Boying, paano yan, Ombudsman Boying, di ba mo si Romualdez, parang kapraternity, o parang kaano mo yata yan, so ano yan, uuhulihin mo ba, kakasuhan mo ba, kaibigan mo yan. Anong sagot ni Boying at ni John Vic? Trabaho ito, walang personalan. Trabaho ito, walang personalan. 'Di ba?
Yan ang mahirap ngayon, mga kababayan. Kasi ang isipin mo, hindi porket kaibigan mo, explain ko sa inyo ganito yan. Bigyan ko kayo ng example na ang pagkaroon ng koneksyon or pakikipagkaibigan ay naputol dahil sa chismis. Isipin ninyo, si Enrique Rason at si tawag dito, Kiko Barsaga. Hindi nyo ba alam na ang tatay ni Kiko ang tumulong kay RR para maging congressman? Pero kinasuhan ni Enrique Rason si Kiko. Hindi sa mga hindi nakakaalam sa historya, ang tatay ni Kiko Barsaga tinulungan si Ricky Rason para maging congressman para kalabanin si Remulla. Pero nagulat kayo ngayon na si Enrique Rason kinasuhan si Kiko. Kita nyo yan? Hindi talaga nasusukat ang pagiging kaibigan kung may mali ka. Diba? Hindi nasusukat kung pinsan ka, kamag-anak ka o kaibigan ka. Walang ganun. Tignan ninyo, isa pa. Bigyan ko kayo ng example. Si Junvic Remulla, kaklase ni Roque, kaibigan ni Roque yan. Pero anong sabi ni Junvic? Sumunod tayo sa batas. Blacklisted na siya. Kung ano ang order ng presidente na ipakulong, ipakulong si Roque, ikulong natin yan. Diba? Ma'am Kanji Official, hello po. Yan ang patunay, mga kababayan. Kaya nga anong sabi ni PBBM? Alam ninyo, kaya galit na galit sila sa akin. Kasi hindi nila ako mahawakan sa liig. Hindi nila nakukuha ang gusto nila, kaya sila nagalit sa akin. Yun ang sabi ni PBBM. Diba? Walang kaibigan. Walang kamag-anak. Hindi si Libiste. Hindi si Libiste. Hindi po si Libiste. Si Kiko Barsaga po ang kinasuhan ni Rason. So, which is, hindi naiisip ni Rason na si RR or si Ricky Rason naging congressman dahil sa tulong ng tatay ni Kiko. Walang kinalaman si Libiste dyan. Kalayo-layo ni Libiste, Batangas yun eh. Diba? Kita ninyo mga kababayan? Totoo yan. Kahit i-ano ninyo ang history. Diba? Kaya yung sinasabi nilang utang na loob, sa madaling salita, credit inside. Kay BBM hindi inaano ni PBBM yan, hindi inaalaw. Walang pakialam si PBBM sa sinasabing credit inside or utang na loob o kaibigan ka, kamag-anak ka, abay ka, kumpare ka sa kasal, kumari ka sa kasal. Kung may kasalanan ka, managot ka. Bakit? Siyempre, ikaw, presidente ka, hahayaan mo masira ang pangalan mo? Hindi porket naging presidente ka, ay kahit sirain ka ng sirain, ay tatanggapin mo na lang. Hindi po. Bakit? Andyan pa yung mga anak mo. May mga susunod pa sa iyong henerasyon. Yung anak mo, yung apo mo, pinsan mo, kapatid mo, pamangkin mo. May possibility maging presidente din yan. Puhon. Or sa pagdating ng panahon. Diba? Sa Bisaya, puhon. Future. Kaya kung ngayon, presidente ka, huwag mo hayaang madungisan ang pangalan mo. Kung pinsan mo, kapatid mo sangkot, ipakulong mo, parusahan mo. Kasi bakit? Hindi porket presidente ka, tapos ka na sa termino, narating mo na yung tugatok o tuktok bilang politician. Kasi alam nyo man mga kababayan, di ba? Ano ba ang pinaka-end na posisyon sa politics, di ba? Yung pagiging presidente. Pag naging presidente ka na, nakamit mo na yung tagumpay mo, narating mo na yung goal mo. Siyempre, tatakbo ka ngayong city councilor o kagawad or barangay chairman. Do you think habang buhay ka na lang mag-chairman? Siyempre, gusto mo rin maging mayor. Pag naging mayor ka, gusto mo maging senador. Pag nag-senador ka, gusto mo maging presidente. Gobernur ka, di ba? Si PBBM, kahit narating na niya yung tuktok ng tugatog, naging presidente na siya, hindi niya pwedeng pahidan yung pangalan niya kasi may susunod pa sa kanya. Andyan pa yung anak niya. Puro lalaki yan. Marcos ang dala niyan. Kaya kung ngayon pa lang,
Nakita nyo ba ang ginawa ng tatay niya? Hindi rin niya dinungisan ang pangalan niya. Which is instead na rakrakan niya yung mga nagrally kasi napadala sa maling impormasyon kasi wala namang Facebook noon, wala namang YouTube noon, wala namang TikTok noon, radyo at TV lang, puti pa. Kung hindi mo ikot-ikot yung antina, hindi mo malalaman na ito yung balita. O tapos yung balita pa noon, minsan yung mainstream media, kumakampi sa ganito, kumakampi sa ganyan, talo ka talaga. Diba? Oo. Kaya ngayon mga kababayan, hindi mo na kasi matago ang lihim eh. Kahit sabihin mo gaano kakayaman, once na mabulgar at, alam niyo mga kababayan, ang bago at ang advance kasi at ang nakakaganda kasi ngayon, mga kababayan, sa ating henerasyon, kapag ka merong isang politiko na dawit o sangkot sa korupsyon, mahirap magtago. Lalo na't uso na ang Facebook, TikTok, YouTube at social media ngayon. Diba sasabihin mo, hindi ako sangkot sa ganyang korupsyon, wala akong ganyan. Pero magulat ka, may na-post sa social media, ito yung bahay ni Garjola, oh. Napakalaki, hindi matapos-tapos. 'Di ba? Ito yung bahay ni Diskaya, oh. Oh. Biruin mo, kahit walang korte, sa netizen pa lang, bistado ka na. Hindi katulad noon, walang netizen eh. Radyo-ladyo lang. 'Di ba? Ngayon kasi mga kababayan, wala kang takas kahit gaano pa kadami yung pera mo. Yung resibo kasi lumalabas. Sabi nga nila, wala namang umuutot na walang amoy. Kahit sabihin mo uminom ka ng Jumalon, pag utot mo, amoy utot pa rin yan. Diba? Kasi alam mo na, kung ikaw Jumalon user, alam mo kung ano yung amoy ng Jumalon. Kung ininom mo yan, tas umutot ka, kahit sabihin mong amoy Jumalon, pero bakit may halo? 'Di ba? Ganun yan sa politika. Sabihin mo, hindi ako nagnakaw, hindi ako sangkot, wala akong kinalaman dyan. Ano tong picture? O ano tong sabi ng dalawang testigo ngayon na hawak ni Lacson? Sasabihin ni Romualdez, hindi totoo yan, walang ganyan. Ano yung hawak ni Lacson? Kwento? Paano kung sa Lunes may i-represent si Lacson dyan? Mabulgar ng sambayan ng Pilipino. Sasabihin na naman nila, hindi notaryado. Peke, gawa-gawa. Nako mga kababayan, walang ganun. Hintayin natin sa Lunes. 'Di ba? Hintayin natin sa Lunes. Yung sinabi ni Lacson na dalawang testigo. At take note kung hindi totoo yung sinabi ni Lacson, bakit nakakuha siya ng mga resibo? Kung paano niya binili ang lupa sa Makati. Yung mga detalyado, mga dokumento, bakit nakuha ni Lacson? Sige nga. Di sana ngayon, yung abogado ni Diskaya, hindi na hinarang na sana, walang kinalaman yung kliyente ko dyan. Bakit hindi nagsasalita? Diba, Ma'am Emelinda Villanueva? Ma'am Ima Batico Silupo. Kaya ito yung aabangan natin, yang mga yan, tulad nila Martin, kahit si PBBM, literal na mayayaman na yan noon. Magkakaproblema lang yan kung ang ginamit na pera galing sa pondo ng gobyerno. Paano kung gamit mismo pera nila? Sabi ni Chupaing. Ang problema nga dyan, Chupaing, ganito yan. Halimbawa, sabihin natin ngayon, itong si Martin may connection kay Diskaya. Tapos pera ni Martin ang ginamit, pambili, at ginawa lang tulay si Diskaya kasi syempre baka may kakilala si Diskaya, di ba? Kasi syempre pag bilyonaryo ka nga naman, marami ka din kaibigan, billionaire din. Malay mo yung kaibigan mong billionaire, ikaw lang yung friend, tapos yung naka-private, di ba? Tapos pag post mo makikita, binenta ko yung aking 100 million mansions. So syempre, kaibigan din ni Martin si Curly kasi bilyonaryo si Martin, bilyonaryo si Curly. Ito, house speaker, ganyan, may bibenta kong bahay. So sabihin man natin na ang binili ni Martin doon sa property na ini-endorso ni Curly Diskaya ay galing sa pera niya. Pero ang problema kasi dyan mga kababayan, ang mga Diskaya sumabit kasi ngayon. 'Di ba? Sumabit kasi ngayon. So once na may connection ka dyan, masasabit ka rin. Maliban na lang kung maipaliwanag mo ng ayos. 'Di ba? Ganun lang yan kasimple. Halimbawa ako. Halimbawa ako ngayon, Garcia ako.
Paano kung merong mayaman na Garcia, sangkot sa korupsyon? Tapos Garcia din ako. Di ba ang sabihin agad? So, ibig sabihin, kung kamag-anak mo sila, Garcia ka, di, kurakot ka din. Di ba? Ganyan agad ang sagot. Kasi Garcia ako eh. Halimbawa naman, Garcia ako, tapos yung isa, Marcos. Halimbawa, miyembro ako ng gabinete ni Marcos. Di ba? Tapos, sabihin ngayon, di ba miyembro ka ng gabinete ni Marcos? So, ibig sabihin, alam mo yung pagnanakaw niya. Di ba? Ganyan agad ang tanong. Katulad yan. Dito, issue ni Isko Moreno sa, garbage contractor sa Maynila. Di ba? Kasama lang ni Isko na namasyal sa Dubai, sabi agad, kasamang kurap. Di ba? Porkit ang kontraktor, kasama ni Isko sa Dubai, sabihin agad, wow, tiba-tiba si Isko at ang kontraktor, hindi nila alam na yung kontraktor ay kaklase ni Isko yun. Malamang, makakasama niya. At take note, hindi lang mga kontraktor, yung mga kaibigan ni Isko, hindi nyo ba alam na halos ngayon, dyan sa Maynila, ay puro mga kaklase ni Isko yang, mga katuwang niya sa pagpapaganda ng Maynila. Kontraktor, garbage collector, company, yung mga kung ano-ano, mga kaklase niya yung iba dyan. Diba? So, natural kadikit ni Isko. So, kung nagnakaw man yun, talagang madadawit si Isko. Kasi bakit? Mga kaibigan niya lahat eh. Ito naman kay Martin at kay Diskaya, talagang madadawit si Martin dito kasi alam naman natin na nasa hot seat ang mga Diskaya ngayon. Ang asawa nga nakulong na. Andun pa yung asawa nakulong din. So, may possibility na si Martin madadawit. Hindi na natin sinabing dawit siya sa pagnakaw kay Diskaya. Pero ang isip kasi agad ng tao, ano bang sabi ni Salpanilo kay Harry Roque? Once na tumakbo ka at hindi mo harapin yung kaso mo, anong sabi ng tao? Guilty. Diba? So ngayon sa madaling salita, para hindi tayo malito, ang mga Diskaya sangkot sa flood control corruption. Bakit naging kaibigan ni Martin yan? Diba? Ang isipin agad ng tao, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung kaibigan mo, 5 kayo, ikaw pang 5, lahat na to adik. Anong tawag sa'yo? Mga kababayan. Diba? Kung ang kaibigan mo 5 kayo, yung 4 puro adik, anong tawag sa'yo? Adik na rin. Ang problema, kahit hindi ka nag-a-addict, bakit ka nakipagkaibigan yan? Adik nga yan. Yan agad ang natatatak sa isipan ng tao. Di ba? Kung ang kaibigan mo si Diskaya magnanakaw ng flood control, ba't mo naging kaibigan yan? Anong sabihin ng tao ngayon? Tapos may testigo pala, 2 lalabas, putang ina, wala na. Di ba? Kaya nga may show ang Itbulaga na bawal judgmental eh. 'Di ba? Ganun 'yun mga kababayan. Walang problema sa pagiging kaibigan ni Martin Romualdez at ni Diskaya. At walang problema sa pagbili ni Martin ng property sa introduce ni Diskaya. Kung sa kaibigan ni Diskaya 'yun at inintroduce kay Martin, walang problema. Ang problema, bakit mo naging kaibigan si Martin Diskaya? At bakit naging kaibigan ni Martin si Diskaya? Diba? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Kaya, hindi man natin, kahit sabihin natin walang kinalaman si Martin, pero ang tanong, bakit mo naging kaibigan? Hindi naman politician si Diskaya, ikaw politician, so paano ganun? Bakit ganyan? Sige nga, pakisagot mga kababayan, paano mo naging kaibigan si Martin? Hindi ka naman politician. O sabihin natin, bilyonaryo kayo. Bilyonaryo si Martin, bilyonaryo kayo. Malamang may pagkakataon at dahilan na magkakaibigan kayo. Sige, ilapit-lapit natin. Sa madaling salita, si Diskaya kontraktor sa gobyerno. Si Martin Romualdez ang House Speaker. Ang House Speaker ang pipirma para ma-release ang pondo. Syempre doon dadaan si Diskaya. Alam niyo mga kababayan, palapit tayo ng palapit. Nilalayo ko na nga binabalik ko lang, pinalapit ng pinalapit. Sige.
Sabihin natin, bilyonaryo si Diskaya, bilyonaryo si Martin. Natural, pwede sila magkaibigan kasi, di ba, may kasabihan tayo. Bilyonaryo at bilyonaryo, siyempre, kung ikaw bilyonaryo, bakit ka makipagkaibigan sa isang squatter? Sige nga. Saan ka nakakita ng bilyonaryo kaibigan niya, Pulube? Walang ganun, Mars. Walang ganun. Saan ka nakakita na anak ng politician kaibigan niya, anak ng magsasaka? Walang ganun. Kung meron mang anak ng politician na mayaman, na may kaibigang magsasaka, puro bully abuti nun. Sasabihin agad, putang ina mo, ang baho mo, may puti ka. Hindi ka katulad sa mga friends namin, naka-helicopter kami, ikaw kalabaw sinakyan mo, di puro bully ang labas nun. Walang ganun, mga kababayan. Kaya, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. Wala tayong inakusa kay Martin dito na may ninakaw siya. 'Di ba? Wala tayong inakusa na sangkot siya kay Diskaya. Ang tanong ngayon, bakit niya naging kaibigan si Diskaya? Kung ibibis natin pagiging bilyonaryo, pwede silang magkaibigan. Kung pagdating sa politiko, kontraktor si Diskaya, si kongresista si Martin, pwede rin. 'Di ba? Tapos may dalawang witness pa. Nga ka ngayon. Paano yan? Sino yung witness at anong sasabihin ng witness? Malalaman natin yan sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Diba? Diba naguguluhan tayong lahat. Pero kahit saan nating ikwento yan kung anong idahilan natin dyan, iisa lang. Paano ba sila naging kaibigan? Ano bang rason kung bakit sila nagkaroon ng koneksyon? Abangan natin sa witness sa Lunes. Akala ko may matinding pasabog si Lacson, si Martin Romualdez nang ihaharap sa Senado. Hindi pala. Laban pala kay Martin. Natatawa ako, sabi ko pa nga, naku, patay ka, Marcoleta. Si Martin Romualdez sa harap na. Putang ina, hindi pala. Witness pala, laban kay Martin yung harap. Akala ko yung special witness ay si Martin. Hindi pala. Special witness, laban pala kay Martin. Ay, naku. Di ba? Napaprank tayo minsan ni Senador Lacson. Akala ko talaga yung una, naku, si Martin Romualdez daw. Haharap na. Ipapaharap daw ni Lacson sa bukas. Oo. Ending hindi pala. Witness pala yun, dalawa, na magdiin kay Romualdez. Putangin na, di ba? Advance kasi natin mag-isip Di ba? Ay, nako. Ayan na nga, mga kababayan. Ang akala ko si Romualdez na yung haharap, dadalhin ni Lacson. Hindi pala. Dalawang witness pala para magdiin kay Romualdez. Pero napapansin ko sa Senado, parang palakihan dyan Di ba? Parang napansin ko sa Senado, parang bidding-bidding din yata dyan. Di ba? Hindi ba napansin, mga kababayan? Nung nakaraan, parang kakampi nila si Martin. Tapos ngayon, nalalaman ko, parang kalaban na nila si Martin. Ano ba talaga? Parang may bidding-bidding dyan. Parang, 2 million, 3, 5, 10, 25, 40. Parang ganun bidding-bidding Kung sino yung pinakamalaki, panalo ka. Kung sino yung pinakamaliit, talo ka sa bidding, putang ina, diin ka. Parang ganun, no? Napansin niyo ba, mga kababayan? Hindi ko naintindihan Nung nakaraan, sabi ko, si Marcoleta, lalabas na daw si Martin. Tapos ngayon, nagugulat ako, may dalawang witness lalabas laban kay Martin. Ano ba talaga? Parang ito sa pula sa puti, parang pera ubayong ito Di ba? So yun po yun mga kababayan, yung ating reaction na yun.